Isinusulong po sa Senado ang panukalang dagdag sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Across-the-Board Wage Increase Act of 2023 na nagre-rekomendang dagdagan ng 150 pesos kada araw ang sahod ng mga manggagawa. Paraan niya maibsan ang epekto ng inflation. Para kay Zubiri, maituturing na problema kung hindi na kayang bilhin ng mga manggagawa ang mga pangunahing pangangailangan kahit pa sila ay nagtatrabaho araw-araw. Sakop ng panukala ang buong pribadong sektor sa lahat ng rehiyon. Wala pang komento riyan ang Department of Labor and Employment. Kaugnay naman po sa panukalang 150 pesos across the board increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor, makakausap po natin ang mismong naghain ng panukalang batas, si Senate President Juan Miguel Zubiri. Magandang umaga po sa inyo, Senate President Zubiri, and welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Hello, Ma'am Connie, sa lahat ng taga-subaybay ng programa ninyo. Good morning po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, ito pinapatanong syempre ng ating mga kapuso. Ano ho ba ang naging basihan daw ninyo sa panukalang 150 pesos na dagdag sahod sa private sector? At paano ho daw tutukuyan kung qualified ba sa across-the-board increase ito? Alam mo, Connie, sa ating mga kababayan nakikinig po na yun, napakababa ng nasa tingin namin ng minimum wage na yun dahil sa inflation. Dahil sa inflation, pagtaas po ng presyo ng bilihin, parang halos wala na po nararamdaman ng ating mga kababayan. Itong gusto po natin palitan at gawin pong living wage. Ang living wage ay isang sahod para makabuhay ng isang pamilya sa isang araw ng disente. Yung disente, kasi na yun, naghahabol po sila ng pagbayad sa kuryente, pagbayad sa tubig, pagbayad sa kanilang mga pagkain, tumaas pa ang presyo ng kuryente, tumaas pa ang presyo ng langis. So talaga pati yung yung binabayad po natin sa public utilities, tumaas na rin. Kaya hindi na po nila nararamdaman ang kanilang mga sweldo. Kaya sabi ko nga sa ating mga kababayan, lalo na sa mga business sectors, share naman. Sana makashare din po kayo sa inyong tinatawag na income. Right now, pinapanood ko lahat ng mga business news. Napakarami sa ating mga industriya ay nakabalik na o nakabangon na po after the pandemic. Napakadami pong naglalabas na ng net profit rating na napakataas, mataas na pong income nila. Pwede naman siguro natin bigyan din ang ating mga kababayan, lalo na ating mga manggagawa, ng konting increase ng sahod, no, para it will become a living wage na nararamdaman nila, ramdam nila itong pagtaas po ng kanilang sahod. Opo. Ngayon, yung regional wage boards, Connie, 20 pesos, 15 pesos to 20 pesos ng a year daily wage ang increase. Only 20 pesos up to 15 pesos. Hindi nararamdaman yan. Sa toll nga, kulang na yan. Ano pa kaya sa ating mga iba't gastusin sa ating mga manggagawa? Opo. So we need to look into that. We need to increase it. We need to come up with inflationary measures to prevent inflationary measures such as an additional allowance or an increase in their salary for a living wage. Sa tingin ho ninyo at talagang ito hong 150 kakayanin po ng mga negosyante kasi ang sinasabi naman ho ng business sector baka mas maraming magsara naman kung ganito ho kataas at yung iba naman ang sinasabi sa business sector hanggang 50 baka sakali pa. Malayong-malayo doon sa ipinapanukalan yung 150, lalong-lalo na doon sa pinapanukala ho sa Kongreso na 750 pesos. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Kaya yung akin po, Connie, is 150 pesos across the board. So kung right now, ngayon po 570 po ang daily wage ng non-agricultural workers dito sa Metro Manila. So kung dadagdagan mo ng 150, that's about 720 pesos. Ginawa ko 150 pesos kasi doon sa Mindanao, siyempre mas mababa po ang sweldo doon. It's about 350 pesos. Apo. So kung dadagdagan ng 150 yan, magiging 500 pesos doon sa Mindanao. At itong inflation naman, Connie, is not only in Metro Manila. Yung inflation ay buong Pilipinas. Yung pag-akyat po ng presyo ng gulay, pag-akyat po ng presyo ng sibuyas, ay hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa Cagayan de Oro, sa Cebu, sa Davao, sa buong Pilipinas po yan. So, kailangan din po nila ng konting wage increase din. At sa tingin ko, Connie, kaya ma-absorb ng ating mga negosyante ito. Dahil nakikita naman po natin na bumabangon muli, no, ang ekonomiya. As a matter of fact,
napakataas ng ating GDP growth rate. It is about 6.8 in the last count. Baka umabot na tayo ng 7%, no, in the next few months. Pagka ganun, my dear, no, sa ating mga kababayan, tumaas nga ating GDP. Hindi naman nararamdaman ng ating manggagawa. Hindi naman nararamdaman ng masang Pilipino. Para pa, bakit pa magkakaroon po tayo ng ganito klaseng numero kung hindi naman nila nararamdaman? Kaya kailangan natin tulungan din ang ating manggagawa. It's about time. Ginawa ko nga po dito sa Senado, binatikos ako ng binatikos. Nung nagsagawa po kami ng inflationary bonus sa aming mga staff, which is basically about 130 pesos a day if you compute it. So gusto din po, sana all, ito na po ang sana all. Gawin na po natin ito. And it has been done in the past, no, Connie? It has been done. The last legislative wage hike was in 1989 under Republic Act 6727. Since 1951 yan, 1951 to 1989, nagkaroon po ng legislative wage hike para mabigyan po ang parang bare minimum ang ating mga manggagawa na pwede naman i-increase muli ng mga regional wage boards. Okay, sa ibang issue naman po, no, sir, ano ho ang masasabi ninyo ngayong pasado na nga ho sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso ang resolusyon na amyandahan ng 1987 Constitution? Well, ang sabi po nila, wag daw namin i-deadma, no, ang kanilang mga ginagawang pangkat para amenda ng Constitution. But the truth of the matter is, Connie, ang ating Committee Chairman Robin Hood Padilla, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga hearings at public hearings at mga roadshow on charter change. So hindi po namin dinededma ang House of Representatives. Yung nga lang, ang sanabi ko nga sa iba't ibang interview, parang wala din po talagang numero dito sa Senado na para pag-usapan ito. Dahil 3/4 vote ang kailangan dyan, Connie. Yes. And we do not have 3/4 vote. Ang sinabi nga ng isang senador in one of his interviews, parang 4 o 5 lang ang pumapabor sa charter change. At ang 3/4 vote, you need 18 senators, 18 senador. Kaya wala pong numero. Kung pwede, pag-usapan na muna namin ang mga panukala na makakatulong angatin ang buhay ng ating taong bayan. Itong mga LEDAC priorities na ginagawa naman po namin na yun. Kagabi, 5 na po ang in-approve namin on second reading. Na yung araw siguro mga 10 na mga bills, both local and national, ay may papasa namin on second reading and next week, third reading na po lahat yan. Pero pag-usapan namin itong charter change, magkakagulo, napaka-divisive, napaka-init, no? At sa tingin ko, unahin na muna natin itong mga panukala na makakabigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Like this legislative wage hike. Let's give them the inflationary measure that they need to help them live their lives decently. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa Balitang Hali, sir. Thank you po. Yan po naman si Senate President Juan Miguel Zubiri.